بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه وزاد المعاد وأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagong lahat tayo magsimula at magbukas sa pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad na walang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan. Tulad na sinabi ng Propeta Muhammad na walang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan, tulad na rin ang binanggit o winika ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad, yung pinakamainam na gabay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamalalang bagay na muna sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Alhamdulillah, alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, at muli siya ay ating dinadakila dahil tayo po ay natapos sa pagtalakay ng ating paksa patungkol sa Ramadan. No? Tinalakay natin ang patungkol sa pambabatas, patungkol sa siyam. No? Tinalakay din natin ang sahur, tapos ang iftar, at tinalakay din natin ang salatu tarawih, at tinalakay din natin ang salatu tahajjud at ang qiyamul layl, at tayo din ay dumako patungkol naman zakatul fitr. At alhamdulillah, papuri muli kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay pinagkalooban niya ng panahon ng lakas at kalusugan, no? Na tayo ay dumating sa panahon ng pagtalakay sa salatul Eid, no? Alhamdulillah, naway tanggapin ni Allah mula sa atin ang mga bagay na ito, at naway ibilang niya sa ating mga aklat na matatagpuan natin sa kabilang buhay, insyaAllah. Ngayon, ang salatul Eid, sabi natin, isa to sa mga paksa na napapanahon. Sabi natin, parating ang Eid. Sabi natin, tayo ay nasa sitwasyon na kung saan ay sabi natin na ito yung isa sa mga bagay na maaring magiging palatandaan at maaring tumatak sa ating isipan, at sabihin natin na magiging memorable sa atin. Dahil sabi natin, maaari ito yung panahon na kung saan tayo ay magtataguyod ng salatul Eid, na hindi tayo magtataguyod sa labas, no? Hindi sa masjid, hindi rin sa labas ng masjid, bagos tayo ay magtataguyod ng Eid sa loob ng ating tahanan, subhanallah, no? At ito ay isa sa mga bagay na hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinayagan na mangyari, no? Nawa ay gawin tayong mapayapa at ligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangyayari sa ating paligid, no? Lalo sa ngayon ay panahon na merong pandemya na nangyayari, no? Nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakahawa at pagkakaroon nito, at kung sino man yung mga kapatid natin na tinamaan nito, ito ay tanda na pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tanggapin natin na tayo ay mayroong positibong pag-iisip na kabilang sa mga bagay na pinagsubok o pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At sa iba naman, inshallah tayo ay layo ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito. Ngayon tayo pumasok dun sa paksa ng salatul Eid, no? Sabi natin tayo magtatagoy ng salatul Eid, at inshallah, kasi maraming mga kapatid nagsasabi na inshallah kung magsala tayo ng salatul Eid sa bahay, siguro hindi naman to obligado na. O kaya sabihin natin, baka pwede tayong tumawag ng ibang mga kapitbahay, magsala tayo, no? Tayo ay magsala ng Eid, no? So, unahin natin, sabi natin, ano ba ang kahulugan ng salatul Eid para matutunan, no? Sabi natin, ano ba ang salatul Eid? So ayon sa mga scholar ng Islam, no, ang salatul Eid, tulad nga itataguin natin inshallah ta'ala kung tayo ay buhay pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tabutan nito, sabi natin, ang salatul Eid na ating itataguyod ay tinatawag natin bilang salatul Eidul Fitr. Salatul Eidul Fitr. Kasi ito ay sa pagtatapos ng Ramadan, no? Ito ay pagtataguyod ng pagdarasal na 2 rakaat, bahagi na pinamumunuan ng imam, no? Bahagi na pinamumunuan ng imam, at ito ay
binubuo ng dalawang rakaat, ng dalawang bahagi ng pagdarasal o 2 unit ng pagdarasal. No? Ayon sa kanila na iniulat ayon sa rawi, no? Winigan ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, si Umar sinabi natin ang pangalawang kalipa ng Islam, no? Pagkatapos ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, siya ang ama ni Hafsa na may bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anak niya si Ibn Umar. Ayon sa kanya, no? As-salatul fitr raka'atan wa salatul adha raka'atan tamaman, no? Wa ghayruhu qassar ala lisanan nabiyukum faqad khab man aftara. Rawahu Nisa'i. Na sinasay ni Umar, panagnanawa siya ni Allah, na umano ang pagdarasal ng Al-Fitr, ito yung sa Ramadan, no? Ay 2 rakaat. At pagdarasal ng Al-Adha, ito yung para sa Eid ng Hajj, okay? Ay 2 rakaat. Kumpleto, hindi pinaiksi. Kumpleto, hindi pinaiksi. Mula ito sa dila ng inyong propeta, nawa ang pagpapala ni alayhi sumakanya, kapayapaan, tunay na bigo, no? Tunay na bigo ang gumawa-gawa. Sabihin kung baguhin nyo ito na 2 rakaat, no? Ang salatul Idul Fitr at salatul Idul Adha, kung babaguhin nyo ito, kayo ay bigo, no? Sabihin kayo ay mawawasak, no? Magiging talunan kayo, no? Kasi ito ay nagmula sa labi, sa dila, winika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Amir al-Mu'minin Abu Hafsa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, no? Kaya ang salatul Eid ay 2 rakaat, no? Sa salatul Idul Fitr 2 rakaat, salatul Idul Adha 2 rakaat, no? Hindi siya dadami, 2 lang. Kaya huwag natin pasobrahan, ulangan, dahil ayon sa kanya, ito ay tamaman, kumpleto at di pinaiksi. At sino man ang gumawa-gawa ay talunan o nabigo. Ngayon, ano ba ang pambabatas dito patungkol sa salatul Eid? No? Sabi natin, dito ay merong fiha masail, may mga issue patungkol dito, no? Sabi natin, at ito ay itinuro sa atin ng mga nauna pa sa atin, no? Na ayon sa mga scholar ng Islam, ayon sa mga pukaha, no? Ikhtilaf al-ulama fil hukm as-salatul Eidain, no? At ayon sa kanila, ala talata aqwal. Na ayon sa mga pukaha na merong pagkakaiba ng pananaw sila patungkol sa hukom na ito, no? Kung ano ba ang pambabatas patungkol sa salatul Eidain. Ibig sabihin yung Idul Adha, Idul Fitr. Idul Fitr, Idul Adha. Ayon sa kanila na mayroong 3 binanggit patungkol dito, no? Na 3 pambabatas patungkol sa salatul Eid. Meron daw 3 nabanggit dito, no? Talatal aqwal, 3 mga sinabi. No, unang sinabi ayon sa kanila, ayon sa mga ulama na awal al-qawl al-awwal ayon sa kanila innaha sunnatul muakkada. Na ayon sa kanila ang unang pananaw na nabanggit dito na ang salatul Eid ay sunnatul muakkada, napatunayang bahagdan. Totoo naman dahil ito ay napatunayang na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya iniwan. Kaya tiyak to na sunna, no? Sabi natin, ito ang pananaw ni Imam Malik at Imam Shafi'i. Okay? So ngayon sabi natin, okay, sunna to ng Propeta Muhammad, pero sabi natin may iba't ibang bahagdan ng sunna, di ba? Sabi natin may sunna na wajib, may sunna na mustahab, may sunna na, sabi natin na ito ay bagay na inobliga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng zakatul fitr, ito ay sunna. Pero ito ay sunna na inobliga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin kung tayo ay buhay na inabutan ng salatul Eid. Pangalawa, ayon sa kanila, no, aqawl ath-thani, innaha fard. No? Innaha fard. Ayon sa kanila, ito ay fard. Ngunit ito ay kifaya. Sabi natin, fardul kifaya, no? Di ba, tinalakay natin ito sa pagtatalakay natin ng, ano yan? Usul at talata, naam, no? Sinabi natin ito, tinalakay natin pagkakaiba ng mga pamabatas, di ba? Fardul ain, fardul kifaya, di ba? Tinalakay natin ito. Ang pangalawang kaul dito, pangalawang sinabi, na ayon sa kanila, ito daw ay fardul kifaya. No? Fardul kifaya. Ito daw ay obligado sa grupo o kaya sa maraming mga tao o grupo ng mga tao o komunidad, no? Na ayon sa kanila, ito ay obligasyon ng grupo ng mga tao o maraming tao o komunidad, no? At ito ang pananaw ni Imam Ahmad rahimahullah ayon sa kanya. Ibig sabihin, kapag ginawa to ng iba, hindi na obligado sa iba. Yun ang pagkaiba ng fardul kifaya, di ba? Isa sa mga halimbawa rito na binigay sa atin tulad nila Imam An-Nawawi rahimahullah, Sheikh Shalih Al-Utsaimin, no, sa kanyang pagtalakay din sa Usul at-Talata, sinabi natin yung ano yan? Adan, yes, no, yung pagtawag ng pagdarasal, ito ay fardul kifaya. Kailangan may gagawa kasi kung hindi gagawa ang isa dun sa grupo ng mga tao sa komunidad, nagkakasala ang lahat.
Ngunit kapag ito ay ginawa ng isa, ano ba, nag-adan yung isa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalas, naiaangat yung, yes, no, yung obligasyon. Na, ayon kay Imam Ahmad, ito ang kanyang pananaw patungkol sa Salatul Eid. Pangatlong pananaw, ito ay Fardul Ain. No, isabihin, obligado sa lahat. Hindi ito Fardul Kifaya. Fardul Kifaya, obligado sa komunidad. Ang Fardul Ain, obligado sa bawat isa. Ano ang binigay na halimbawa dito? Di ba, binanggit sa atin ni Salih Uthaymeen din yung, yes, yung sala. Di ba? Sala. Yung pagbibigay ng, halimbawa ng, sinabi natin ng zakah, no? Kung ikaw ay nararapat dito, dapat ka magbigay. Ito ay fard, no? Ngunit ito ay hindi fardul ain, hindi tulad ng sala. Sabi natin, no? Ang sala, ito ay obligado sa bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin na si tatay na lang magsasala para sa akin, o si nanay na lang magsasala para sa, o si brother na lang magsasala para sa akin. Ito ay fardul ain, no? Obligado sa bawat isa, bata, matanda, no? Sabi natin, no? O kaya sabihin natin, yung batang tinutukoy natin doon, yung sabi natin yung bulog, no? Na nasa tamang isip, tamang edad, no? Obligado sa kanila ang pagdarasal, no? Ganun din sa matanda na, sabi natin, kung hindi kaya nakatayo, nakaupo, kung hindi nakaupo, nakahiga. Ito yung papakita ng Fardul Ain, ang sala. So ayon sa kanila, ang Salatul Eid ay Fardul Ain. Okay? Obligasyon to ng bawat isa. At ito ang pananaw nila, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, at mula kay sa iba ding ulat ni Imam Ahmad rahimahullah. Ang pananaw na ito ay pinaburan ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, at ito ay naulat sa kanyang aklat na yes, no? Na ang Fatawa o Majmu' al-Fatawa Ibn Taymiyyah rahimahullahu wa ta'ala. Ganun dito ay naiulat sa aklat ng Al-Mughni, no? Na sinabi na ang pananaw na ito ang tama, na ito ay Fardul Ain. Na ito ay Fardul Ain, no? Ayon sa aklat ng Al-Mughni. Naam. So ngayon, tinatanong ng mga kapatid, yun dun sa tatlong akwal na yun, no? Sa tatlong mga sinabi na ron, na yun na sunnatul muakkada, ito yung natiyak na sunna ng propeta, pero hindi wajib. Okay, wajib to, pero fardul kifaya, no? Obligado sa nasyon, sa grupo. At ganun, pangatlo, yung fardul ain. Ano ba yung pinaka mabigat dito, o mas tamang pananaw dito patungkol sa, yes, sa batas ng Salatul Eid, no? Salatul Idul Fitr at Salatul Idul Adha. Ano ba ang mas tamang pananaw? So sinabi ng mga pukha, ng mga scholar ng Islam, no? Nasabi nila na pinaburan ng maraming mga scholar, no? Pinaburan ng maraming mga scholar na ayon sa kanila na ang Salatul Eid ito ay yes, Fardul Ain. Fardul Ain, no? Ayon sa kanila ang Salatul Eid o Eidain, yung Salatul Idul Fitr at Salatul Idul Adha, ayon sa kanila sa mga pukha na ito ay yes, Fardul Ain, obligado sa bawat isa, no? Sabi nila, merong mga binanggit na bersikulo at isa paliwanag natin, no? Ayon sa kanila, no? Merong ibang mga scholar na ginamit ito bilang katibayan. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasalli li rabbika wanhar, no? Ayon sa kanila, ito tumutukoy daw doon sa Idul Adha, no? Na kung magkaganon kayo ay tumungo sa pagdarasal ng inyong Panginoon at mag-alay. May ibang mga tafsir o paliwanag ito na ito ay tumutukoy sa Idul Adha. Na ito ay kung saan tumutukoy, nagsasabi sa atin na tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa Idul Adha. Okay? Ayon naman kay Ibn Qudamah rahimahullah sa kanyang aklat na Al-Mughni, na ang kanyang na pananaw na ang kahulugan nito ay tumutukoy umano sa Salatul Eid. Itong ayan na binanggit natin, pasalli, no? Sabi natin, pasalli li Rabbi kawanhar, no? Ito ay tumutukoy sa Salatul Eid ayon kay Ibn Qudamah sa kanyang Al-Mughni, no? So sabihin mo, nasan yung Salatul Idul Fitr dito? Na, okay? So banggitin natin, no? Inshallah. So sabi ng mga pukha na ang ibang mga scholar ay nagsabi din na ang tamang pananaw patungkol sa bersikulong nabanggit ay tumutukoy umano ayon sa kanila, no? Hindi lang Eid, bagkus sa lahat ng pagdarasal. No, yung pasalli li Rabbi kawanhar, na ayon sa ibang mga mufassirun nagpapaliwanag sa paksang ito na hindi lamang ito nakakulong doon sa Salatul Idul Adha. Bagkus umano ayon sa kanila, ito ay tumutukoy o nag-uutos sa atin at sumasakop sa lahat ng pagdarasal. Ayon sa kanila, dahil na kung saan ang suporta nilang katibayan patungkol dito ay ang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na nabanggit, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Kung sa sinabi ni Allah tabaraka wa ta'ala, sabihin, katunayan na ang aking sala, no, ang aking alay, ang aking buhay at aking kamatayan ay para lamang kay Allah, no? Panginoon sang kalikahan, la syarika lah, at sa kanya ako ay hindi nagtatambal.
So ayon sa kanila, ito yung isa sa mas tamang pananaw bilang suporta na yung pasalli li Rabbi kawanhar ay hindi lamang nakukulong patungkol sa Salatul Idul Adha. Ito ay tumutukoy sa lahat ng sala. Okay? Kaya ang pananaw na ito, ayon nga kay Ibn Jarir, rahimahullah, no, ay ang mas tamang pananaw na kung saan ang mga ayan na yon ay tumutukoy sa lahat ng sala. Sa lahat ng sala. At ayon pa sa kanila na ang katibayan dito, wala naman sinabi sa bersikulo na yon ay tumutukoy lamang sa Eid. Di ba? Yung ba ay tumukoy lamang sa Eid, no? Yon ay ayon sa kanilang pananaw at paliwanag nila, no? Sabi na, pasalli li Rabbi kawanhar. Ngunit ayon sa mga mufassirun, na ito ay tumutukoy sa lahat ng pagdarasal at ginamit nila yung katibayan bilang suporta, no? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Na ayon pa sa kanila, ito ay malinaw na tumutukoy sa lahat ng sala at ang Salatul Eid, Idul Fitr or Idul Adha ay kasama sa mga obligado sa bawat isa. No? Obligado sa bawat isa. Ngayon, ano ang katibayan nila patungkol dito na ang Salatul Eid, tulad ngayon Salatul Idul Fitr, ay obligado at ganoon din, inshallah, kung pahintulutan pa nila, abutin natin. Ang Salatul Idul Adha, paano natin masabi na ito ay obligado sa bawat isa? So kanilang inilatag ang katibayan na nagmula sa hadith o sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa kanya, ang propeta ni Allah, nawang pagpapala ni Allah sa mga kapepaan, ay nag-utos sa mga tao. No? Nag-utos sa mga tao. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullahu wa ati'ur rasul. Sundin niyo sa Allah, sundin niyo ang inyong propeta. No? Kaya dito, ayon sa kanila, na ang katunayan dito na ang propeta ni Allah ay nag-utos sa mga tao na sila'y lumabas, no, ng kanilang mga tahanan para dumalo, saksihan ng Salatul Eid. No? At inutusan sila, at ang utos na ito, ayon sa kanila, ito ay fardul ain, no? Nabatay sa salaysay o hadith, binanggit, ba'd rawi, ang Athiya, radiyallahu anha, qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakhrujan hunna fil fitr wal adha, no? Sabi ni Athiya, kalugnan siya ni Allah, na sila ay inutusan ng sugo ni Allah, nawang pagpala ni Allah sa mga kapayapaan, na lumabas. No? Ayon kay Athiya, sila ay inutusan ng sugo ni Allah na lumabas para dumalo sa Al-Fitr at Al-Adha. Ito ay tumutukoy sa dalawang Eid. No? Ang Salatul Idul Fitr at Salatul Idul Adha. Na kung saan sila inutusan ni Propeta ni Allah sallallahu alaihi wasallam, dadalhin ang mga kababaihan, no? Na may mga edad na, no? At ang mga may regla, buwan ng dalaw, at ang mga birhen, at ganoon din yung mga namamalagi sa tahanan, kasama dito, sabi natin, yung mga, diba, ang paliwanag ng skolado, kasama dito yung mga nag-o-observe ng idda. No? Diba, yung mga babae na nasa estado na sila ay nakipaghiwalay o hiniwalayan ng kanilang mga asawa. Diba, yung idda, sabi natin, o kaya sabi natin yung idda ng balo. Bawal sila lumabas, pero ito ay inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lumabas para sa Salatul Eid, na kung saan, ayon sa kanila, na sila ay dapat dumalo, saksihan ng Salatul Eid. At ang habilin niya, kung ang mga babae ay merong regla o buwan ng dalaw, sila ay dapat lumayo sa lugar dasalang, ngunit saksihan, no? Ang pagdiriwang, ang pagtitipon, ang pagtawag ng mga Muslim, no? Which walang iba kundi yung Salatul Eid. At sabi pa ni Athiya, qultu ya Rasulullah, ahadana la yakunu laha jilbaba. Pakala litulbisha o litulbisha ukhtaha min aljilbabiha, no? O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Athiya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uminsahero ni Allah, paano ang isa sa amin o kababaihan sa amin ay walang jilbab? Subhanallah, no? Kita nyo, gantong kahirap yung mga sahabiya, subhanallah. Wala silang jilbab o outer garment o panglabas o yung tinutukoy ng mga kababaihan ngayon na abaya. No? May mga sahaba walang abaya, subhanallah. So sabi ni Athiya, ya Rasulullah, paano yung mga walang abaya sa amin? So inutusan sila bilang pagdiliin sa atin na ito ay wajib, fardul ain, na ilabas sila. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi na sila ay damitan nyo, no? Sa ibang lingwahe, pahiramin nyo ng damit. Damitan nyo sila, no? Damitan nyo sila ang mga kapatiran yung babae. So, ibig sabihin, ito ay bilang pagpakita na ito ay obligado. Kahit wala silang damit, no? Pahiramin ng damit para lumabas.
no? Ang may regla, ang birhen, ang namamalagi sa bahay. Sabi natin, kasama dito yung mga nag-o-observe ng idda. Na sila, inutusan ng Propeta Muhammad lumabas, no? Saksihan ng Salatul Eid, no? Ang pagtawag ng mga Muslim, no? Kaya ayon sa mga pukha, ito ay matibay o mabigat na katibayan, no? Na masigit pa dun sa unang nabanggit sa ayat ng Quran. Ito ay mas malinaw at mas mabigat na katibayan na ang Salatul Eid ay obligado. Ito ay obligado. Kasi sabi natin, no, subhanallah, pati yung mga namamalagi sa bahay tulad ng mayroong idda, no, ang mga matatanda, no, ang birhen, ang mga may regla, sila ay dapat dalhin, no? Kung wala silang damit, ayon sa rawi na naulit kay Atiya, na sila inutusan ng Propeta Muhammad SAW na damitan sila, pahiramin ng damit para masaksihan ang panawagan, pagdiriwang ng mga Muslim, which is yung Salatul Eid, no? Sinasabi natin yung di ba yung pagtatakbir nila, no? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ito yung para masaksihan nila, subhanallah, di ba? At ayon kay Sheikh Shalih Al-Uthaymeen rahimahullahu wa ta'ala, no? Kawan naman siya ni Allah, nagsabi mula sa aklat ng Majmu' al-Fatawa, no? Ayon sa kanyang pananaw, ang Salatul Eid ay fardul ain. Ayon kay Imam Sheikh, sabi natin, Allama Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu asana ilayhi, no? May patawarin siya ni Allah at gawin siyang masusay, paliwanagin ang kanyang libingan, no? Na kung saan ayon sa kanya, na sa kanyang pananaw, ang Salatul Eid ay fardul ain. Dahil ayon na rin sa katibayan na nabanggit ayon sa kanya, no? Na ito ay hindi dapat kaligtaan ng mga Muslim, lalo ang mga kalalakihan at ganun din ang mga kababaihan. Okay? Dahil ito ayon sa kanya na naiulat mula doon sa hadith ni Atiya sallallahu alaihi wasallam bilang pag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi dito, ayon sa kanya, rahimahullah, ang pinag-utusan dito, ang babae, kung inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kanya, rahimahullah, ang mga kababaihan, di mas lalo ang lalaki. Kung yung babae nga, di ba, sabi natin na hindi sila dapat maglalabas ng tahanan maliban na lamang kung kung binigyan sila ng permiso ng kanilang mga asawa o kaya ng kanilang mga ama. Di ba? Tinlaki na yung patungkol sa hukom pambatas sa pagdalo ng Salatul Eid. Di ba? O yung pagdalo ng Salatul Tarawih sa masjid o kaya pagdalo ng Salatul Tahajjud sa masjid. Di ba sabi natin, meron silang binigay ng mga kondisyon dito. Kasama dito yung pagpayag ng kanilang waliul amr, ng kanilang pinuno, ng kanilang pangulo. No? Subhanallah. Pero dito mismo ang Propeta Muhammad SAW ang nag-utos sa kanila, nagbigay sila ng ruksa sa kanila na sila'y lumabas. Kung walang damit, pahiramin. Kaya ayon kay Sheikh Shalih Al-Uthaymeen, kung ang mga babae ay inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumalo sa Salatul Eid, mas lalo ang lalaki. Subhanallah, no? Ito yung ayon sa kanya na mabigat, no? Mabigat na katibayan, no? Mabigat na katibayan na ang Salatul Eid, no? Idul Fitr o Idul Adha ay obligado sa bawat isa, na kung saan ang kanyang pananaw dito ay fardul ain na. Kaya sinabi niya, no, batay sa mga pananaw na tinukoy patungkol sa mga bagay na ito, sa ebidensya na iulat mula kay Atiya sa hadith, ayon sa kanya, ito ay malinaw lamang na nagtutukoy o tumutukoy sa atin, pinapaliwanag sa atin, nililinaw sa atin na ang Salatul Eidain, ang Salatul Eidul Adha, Salatul Eidul Fitr ay bagay na obligado sa bawat isa. Na ganun din si Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, sabi natin ay nagsabi rin, no, na ayon sa kanya, no, mula sa Majmu' al-Fatawa na pagkasunduan ng mga scholar ng kanyang kapanahunan, at siya ay nagsabi na ang pananaw na mas tama dito ay patungkol sa ebidensyang nabanggit mula sa hadith ni Atiya na ito ay fardul ain o obligado sa bawat isa. Na inshallah itutuloy natin ang paksang ito binila ay tulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, dudutungan natin inshallah wa ta'ala. At sabihin natin muli, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya lang walang kapitasan na ating pinapapurihan at hinihingan ng kapatawaran. Ako ay humihingi ng tawad kay Allah mula sa aking pagkukulang at pagkakasala. Kayo mga kapatid ko sa Islam, no, ay hinihimo kayo na humingi ng tawad kay Allah at magbalik loob dahil siya ang mapapatawad, mahabagin, babae man o lalaki. Muli sabihin natin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan, ang habag ni Allah at biyaya ay sumainyo nawang lahat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.